Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po sa ating Pastor Mike, Pastor Sam, kay Ma'am Joy, sa lahat po nakakasama natin dito sa ating bahay-sambahan. Magandang hapon po maging sa nakakasama natin online. At ngayon po ay hapon natin inanap ang ating worship service sapagkat ang ating mga kapatiran ay nag-invite po ng mga kaibigan, mga kakilala upang sila po ay makarating din po sa ating bahay-sambahan. Mamaya po, tawagin natin yung mga nanay. Ano po, masyadong marami pagkasama yung mga bata. Collectively na lang po natin sila tatawagin. So bago tayo magsimula, ay pag nabanggit po ang inyong pangalan, mangyari lang po tumayo upang ma-welcome po kayo ng ating church. Kasama po natin sa ating kalagitnaan si Nanay Grace Valientes Giray. Amen. Okay, wala pa tayong mga kamay. Palakpakan po natin ang ating mga bisita. Kasama rin po natin Nanay Maricel Pialan. Amen. Okay, salamat po. Kasama rin po natin si Nanay Beth Albebos. Tama ba? Nanay Beth, maraming salamat po. At ito, matagal na rin natin nakakasama, pero i-welcome pa rin po natin si Nanay Shari Ann Malforte. Ayan. Amen. At lahat po ng mga kasama natin sa Saturday Extension Classes, tayo nga po tayo. Lahat ng mga bata nakasama na tinuturuan ng mga teachers. Ayan. Amen. Palakpakan po natin at ating mga teachers na nagpapagal din po sa ating mga bata. Sige, pwede na po tayo maupo. Ayan po. Sige po, tayo po ay maghanda na. Handa natin ang ating mga puso. Tayo po ay sasamba sa ating mga pangyarihang Diyos na buhay. At tayo po ay sumamba na may solemnity at holiness. Tayo po tayo, awit po tayo, ligayan ng buhay. Kamayan po natin ang ating mga bisita. Alright? Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Sige po, ipat po tayo, magkamayan po tayo, magandang hapon, blessed Sunday to everyone. Ligaya ng buhay. Kamayan po ang ating mga bisita. Si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Isa pa po. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Manatili po tayong nakatayo sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Scripture reading, Psalm chapter 25 verse 11 to 22. For thy name's sake, O Lord, pardon mine iniquity, for it is great. What man is he that parent the Lord? Him shall he teach in the way that he shall choose. His soul shall dwell in earth, and his seed shall inherit the earth. The secret of the Lord is with them that fear him, and he will show them his covenant. Mine eyes are ever toward the Lord, for he shall pluck my feet out of the net. Turn thee unto me, and have mercy upon me, for I am desolate and
afflicted. The troubles of my heart are enlarged. O bring thou me out of my distress. Look upon my affliction and my pain, and forgive all my sin. Consider mine enemies, for they are many, and they hate me with whole-hearted. O keep my soul and deliver me. Let me not be ashamed, for I put my trust in thee. Let integrity and uprightness preserve me, for I wait on thee. Redeem Israel, O God, out of all his troubles. Naway pagpalain po tayo sa pagkabasa sa salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming po salamat Panginoon sa hapong ito na kami po yung nagsama-samang muli sa inyong bahay-sambahan. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa biyaya ng buhay at pag-asa na patuloy niyong pinagkakaloob sa amin, at ingatan niyo po Panginoon ang bawat isa sa amin, ang bawat pamilyang naririto, at hawakan niyo rin po Panginoon ang mga tatayo sa likod ng pulpitong ito, ang mga awit, tutugtog, lalo na po magtuturo ng inyong mga banal na salita, ganoon din po sa mga tagapakinig nito. At dalangin din po namin Panginoon na malampasan po namin ang mga pagsubok na darating sa aming mga buhay, at patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. At lubos po kami nagpapasalamat sa walang sawang biyaya at pagpala na patuloy niyong pinagkakaloob sa amin. Patuloy niyo po kaming i-bless Panginoon. At muli, kami po ilubos sa inyo ng papasalamat dahil napakadakila po ng inyong katapatan at pagmamahal para sa amin. Kaya amin pong ibinabalik sa inyo, Panginoon, ang walang hanggang papuri at pagsamba. Ito po yung aking panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Aawit po tayo sa Panginoon. Ito po ay huling linggo ng Agosto. Muling pag-awit po natin ng himnong Tagalog. Aawitin po natin dahil siya'y buhay, because He lives. Ready? Ang Diyos anak, kusang nanaon, pagkat tayo'y Kanyang mahal. Doon sa krus, tayo'y
ating pananampalataya. Buhay ang Kristo aking pinaglilingkuran, kahit anong sabihin ng sangkatauhan, pilit niyang maabot mapagpalang kamay, sa tunay malapit at kapisan. Sigaw natin! Buhay, buhay, si Kristo na bubuhay, kasama ko at kaakbay sa libot na daan. Buhay, buhay, tulay na ligwasan. Tanong mo'y bakit ko alam, sa puso ko'y buhay. Verse number 2. Pagdamay niya'y nakita sa lahat ng dako, at kahit mapapagod may tuwari ako. Siya'y aking patnubay sa mabagyong mundo, at pakikitang muli siya rito. Buhay, buhay, si Kristo'y nabubuhay, kasama ko at kaakbay sa mag-ipot na daan. Buhay, buhay, talay kaligtasan. Tanong mo'y bakit ko alam, sa puso ko'y buhay. Verse number 3. Magdiwang o Kristiyano, tinig mo'y itaas, at purihin si Kristo na hari ng lahat. Siya'y tanging pag-asa na nagsisihanap, wala nang ang iba pang kasi. Last chorus, sing! Buhay, buhay, si Kristo'y nabubuhay, kasama ko at kaakbay sa mag-ipot na daan. Buhay, buhay, talay kaligtasan. Tanong mo'y bakit ko alam, sa puso ko'y buhay. Amen. Makakaupo na po tayo. Great singing for the Lord. Wala kayo.
maasahan. Kailan pa man ikaw ang siyang lakas, ang tanging tanggulan, anuman ang dumaan. Apoy na siyang ilaw sa landas, panatag ka sa puso kong lumay. Liwanag ka sa kawalang kulay, tanging hangin sa dagat ng buhay. Katapatan mo sa akin, wala nang papantay. Nariyan ka bagamat nagkukulang ako, nariyan ka sa sangandaang kinapapatiran ko kailanman. O Diyos, pag-ibig mo kaluluwa'y ligtas dahil sa'yo. Kailanman, buhay man, iyong inilaan, nang ako'y maligtas sa aking kapahamakan. Dakila ka, O Diyos, kailan pa man.
ugat ng buhay. Katapatan mo sa'kin, wala nang papantay. Nariyan ka, bagamat nagkukulang ako. Nariyan ka, sa sangandaang kinapapatiran ko kailanman. O Diyos, pag-ibig mo, kaluluwa'y ligtas dahil sa'yo. Kailanman, buhay man, iyong inilaan, nang ako'y maligtas sa aking kapahamakan. Dakila ka, O Diyos, kailan pa man. O Diyos, pag-ibig mo, kaluluwa'y ligtas dahil sa'yo. Kailanman, buhay man, iyong inilaan, nang ako'y maligtas sa aking kapahamakan. Dakila ka, O Diyos, kailan pa man. Kailan pa man, O Diyos, kailan pa man. And the people say, Amen. Purihin ang Panginoon. At thank you, Bunso, sa kanyang kuya na nagtugtog. Sa ating mga bisita, magandang hapon po sa inyong lahat. Ay, salamat. May sumagot. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kami po ay nangangamba kanina dahil biglang bumuhos ang ulan. Ano, Pogi? Ay, si Pogi. Mami J pala yon. Nagluluto sila rito, biglang bumuhos ang ulan, mga kapatid. Ang ginawa namin ay tinawag ko muna yung mga kapatiran at kami po ay nagpray dito. Sabi ko, Panginoon, pagbigyan nyo lang kami. Matapos namin yung gawain at makapaglingkod ng mga tao, makakilala sa Panginoon, tayong mga naligtas na ay makapaglingkod, magamit ng Panginoon. Tapos na biglang umulan sana pagkatapos na. Eh hindi, mga kapatid, umulan pa rin. Umulan pa rin, kaya lahat kami rito ay nakaupo. Ako naman nagpe-pray doon, Panginoon, ano ba nangyari? Ba't daw ganyan? Ano? Yung pala, hindi madaling maglingkod, mga kapatid. Talagang, it's always in the sacrifices natin lagi nakikita. Hindi lagi sa pinakamagaan na paraan para maglingkod tayo. Kasi kung magaan, mga kapatid, walang reward eh. Alam nyo ba, ang paglilingkod lagi may kasamang sakripisyo. Alam nyo yun na hindi ganun kadali. Kahit ng Panginoon, no, sinabi niyang mahal ko kayo, hindi ganun basta sinabi niyang mahal ko kayo. Siya po'y nagbigay ng kanyang buhay at namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kaligtasan. Kaya mamaya at nagbibigay daan lang po muna tayo sa ating mensahe at tayo po ay magtutuloy-tuloy na. Thank you, Preacher Lester, sa pagbungad ng ating programa sa ating mga manunugtog, sa mga bata po natin. Salamat sa Panginoon, may mga nakakilala at naglilingkod na ngayon at kayo ay nagagamit at kayo ay patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. Again, yung mga teachers natin, aware kayo sa mga anak natin kung sino yung patayo-tayo at konting ano muna kayo sa akin, dito muna kayo sa akin at meron pong magandang mensahe ang Panginoon kung bakit po nandito po kayo ngayong araw na ito. Tumayo na po tayong lahat at tayo po ay samantalang magbabasa muna tayo ng salita ng Diyos. At si Kuya, ano ba to? Si Wiljan ba to? Si Wiljan nga, oo nga. Purihin ang Panginoon. Si kapitbahay. Kapitbahay. Anong pangalan ni tatay? Paulo. Tatay. Anong tawag nila siya? Tatay. Okay, salamat po. Ayan, at nakabungad sa akin ng dalawang gwapo rito. Kaya nakaano agad ako nabati ko agad eh. Pasensya, mamaya, yung mga magagandang nanay sa likod, mamaya ako na kayo babatian ha. At, alright.
John chapter 11, verse 23 hanggang 26. Paki-share na lamang po ang inyong mga aklat sa ating mga katabi, sa ating po mga bisita, para na sa ganon, mabasa nyo po ang salita ng Panginoon. No, kung meron tayo dito, ito, meron po tayo sa ating screen. At kahit papano'y nagamit ang ating mga labi sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. O purihin ng Diyos, tumigil na yung ulan. Okay. At baka bukas wala nang pasok, mga kapatid. John chapter 11, verse 23 to 26. Basahin po natin. Ready? Read. Jesus said unto her, Thy brother shall rise again. Martha said unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. And he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Naniniwala ka ba? Ang sabi rito, sinasampalatayanan mo baga ito? Ano ba yung dapat mong sampalatayanan? Ang key text po dito, ang sinabi ng Panginoon, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na mag-uli. Ibig sabihin, may tinutukoy ang Diyos na pisikal, na may kamatayan. Ako ang pagkabuhay na magmuli. Ibig sabihin, may mamamatay pero may muling mabubuhay, at iyon ang gustong itukoy ng Panginoon sa atin. At ang kabuhayan, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, that's physical, bagamat siya'y mamatay, okay? Lahat tayo mamamatay. Ang sabi rito, pinasok yung physical, sinagot din ng spiritual na salita ng Panginoon, gayon may mabubuhay siya. That is spiritual, that is spirit, that is the gift of God. Siya'y muling mabubuhay. Kung, ang sabi ng Biblia, kung siya'y sasampalatayanan mo. Manalangin po muna tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, binigyan nyo kami ng pabor at tinugon nyo ang aming mga panalangin na pansamantala ay huminto ang ulan at kami ay makadalo sa simbahan, kami po ay makapaglingkod. Kasabay nito, dakilang Diyos, ang dakilang bagay na gagawin nyo po sa aming kalagitnaan. Ang kaligtasan po, ang mga tao ay makakilala sa inyo bilang kanilang mga tagapagligtas. Dakilang Diyos, ang aking panalangin, ang panalangin po ng bawat isa, gumawa po kayo sa araw na ito. I-bless nyo po ang inyong lingkod, i-bless nyo po ang bawat isa. Hinihingi ko ang pagkilos ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Ito po yung aking hiling at panalangin sa ngalan po ni Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayo. Death is sure. Ang kamatayan po ay sigurado. Inevitable, sabi nga po dyan, hindi po ito maiiwasan. Okay, mga anak natin, upo na kayo ng maayos. Ayan. At tingin muna kayo kay Pastor. Ang teacher nyo muna ngayon, hindi si Ma'am Nika, Ma'am Venus, okay? Sino ba yung mga teachers natin sa mga center? Preacher Wilson, Pastor Sam. Sino ba yung mga teachers natin? Ako muna ang teacher ninyo, okay? At makinig kayo dito sa mensahe. Death is sure, ang sabi po rito, ito po'y sigurado. Mangyayari ito sa akin, mangyayari ito kanino man. Walang pinipili po ito, inescapable. Hindi natin ito kayang takasan. Ano man ang kalagayan mo, ano man ang kalagayan ko, darating po ang kamatayan anytime, any day, anumang oras, anumang buwan, anumang petsa, maaring pagkatapos ng aking pagsasalita, yung kamatayang pinag-uusapan na ito, sa akin manggaling. Ako naman. Pero may paalala ang Diyos sa atin. Sa ating binasa, makikita po natin na dinil ng Panginoon ang isang bagay na nakakalungkot sa buhay ng tao. At ito nga po ay ang kamatayan. Nandito po ang mahal na pamilya ng Diyos, ang kanyang iniibig na pamilya. Number one, makikita po natin yung appeal ng mga magkakapatid na si Martha, si Mary, kasama ang mga Hudyo. Yung kanila pong panukala, yung kanila pong yung gustong mangyari, yung kanilang appeal, yung kanila pong expectation. Nakita ng Panginoon, nakita ng mga taong ito na yung kanilang kapatid na si Lazarus, mga kaibigan, ay mamamatay. May sakit na ikamamatay. Walang nabanggit kung anong klaseng sakit ito. Either cancer, either ito po ay malubhang sakit, mga kapatid, nasa terminal. At sinasabi po rito, ang expectation nila doon sa kanilang appeal, kung andito lang ang Panginoon.
Kasi pag inatras po natin, isang kabanata po yan. I-shortcut na lamang po natin ang istorya. Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hast been here, my brother had not died. Panginoon, kung ikaw lamang ay nandito, ang sabi ni Martha, hindi sana namatay ang aking kapatid. At ang sabi naman ni Mary sa verse 32, si Maria nga, pagdating niya sa kanyang kinaroonan ni Jesus, at pagkakita sa kanya ay nagpatirapa sa kanyang paanan na sinasabi sa kanya, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, disin ay namatay ang aking kapatid. Kung ano yung lumabas sa bibig ni Martha, the same word ang lumabas din sa bibig ng kanyang kapatid. Mga kapatid, mga kaibigan natin, alam niyo po ba na ang pamilyang ito ay kilalang kilala sa Bethany? Kaya ang sabi diyan, maraming mga Hudyo ang nakatingin sa kanila, ang nagmamasid sa kanila, at yung sinasabi ng dalawang magkapatid ay ganun din. Sana kung nandito lang ang Panginoon, sana kung andito lang ang Diyos, hindi siya namatay. Pero mga kapatid, pinapakita dito, andyan ang Panginoon o wala, mamamatay ang tao. Ano man ang kalagayan natin, ano man ang kalagayan ko, mayaman man ako o hindi kayang dugtungan ng pera ang ating buhay. Kaya nga po, ang appeal ni Martha, ang appeal ni Mary, ang appeal ng mga Hudyo, sana nandito ang Panginoon. At iyon naman ang panalangin natin pag may problema tayo, di ba? Sana tulungan ako ng Panginoon. Sana naririnig ako ng Diyos. Sana napapansin ako ng Diyos. So nakita po natin yung expectation, nakita po natin yung expression nila, yung expression, yung bang talagang ang problema ay hindi mo napapansin na kung ano ang ginagawa ng katawan mo pag sobra na ang problema. Nakikita nyo po ba sa sarili nyo pag punong-puno na kayo ng problema? Pumapangit, di ba? Baksak ang balikat. Yung iba'y pagka maraming problema, napupunta sa bisyo, ang iba'y napupunta sa barkada. Pag marami ng problema ang tao. Pero kaibigan, gusto kong sabihin sa'yo, may Diyos na nagmamahal sa'yo. Kaya yung expression dito ni Mary, ang sabi po dito sa verse 32, si Maria nga pagdating niya sa kinaroroonan ni Jesus at pagkakita sa kanya ay nagpatira pa siya sa kanyang paanan. Mga kapatid, talagang ganun ang buhay ng tao. Talagang humahagulgul tayo sa Panginoon, umiiyak tayo sa Panginoon, hindi tayo makatulog sapagkat lumalapit tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan niyo kami. Panginoon, sumasamo kami, tulungan niyo kami. Sana ganito ang ekspresyon natin. Marunong tayong lumapit sa Panginoon. Hindi kung kani-kanino tayo lumalapit. Sapagkat kung lalapit ako sa tao, lalapit kayo sa kaibigan nyo, minsan may pabor, minsan may kapalit. Pero kung lalapit ka sa Panginoon, walang pagsisisi. Kaya nga minsan ang tao nagkakamali kung kailan dapat siya lumapit sa Panginoon. Sa oras na may problema, doon siya tumatakbo. Sa barkada. Ngayon, mabigat. Alam nyo, ang tao ngayon, pag may problema, saan ang takbuhan? Nabanggit ko na yan sa church eh. Saan ang takbuhan ng tao ngayon? Facebook. Cellphone. Doon naglalabas ng kanyang kasaloobin. Doon siya naglalabas ng kanyang hinanaing. Mga kapatid, mga kaibigan po natin, ang taong talagang nakakilala kay Kristo, sa Diyos lumalapit. Ikaw na tao, ikaw na walang pagkakilala kay Kristo, ang pinakamagandang mong gawin, lumapit ka kay Kristo. That must be the expression. Iyon po ang dapat gawin po natin. Now, ano pong effort? Ang binanggit po dito, nung malaman nilang si Kristo'y paparating na, si Martha nandun sa Bethpage, doon sa Bethany, mga kapatid, sa Bethany, malayo pa eh, 3 kilometers, 15 furlongs ang ibig sabihin. Ang 3 kilometers, mga kapatid, ay mula dito siguro, lagpas pa ng Barangay Silangan eh. Santa Barbara 2, okay? 1 yun nandito, di ba? 2, mga gitna nun, yun mga 3 kilometers, mga kapatid. Biriin ninyo, parit-parito sila. Para lang hanapin si Kristo, para lang lumapit kay Kristo. Yung effort nila, mga kapatid, ganun na lamang sapagkat meron silang problema. Kaya sana po yung appeal natin, mga kapatid, mga kaibigan po natin, walang pinakamagandang lapitan ang tao. Si Kristo. Kaya kung meron kang problema ngayon, kung meron kang pinagdaraanan ngayon, walang ibang makakatulong sa'yo, si Kristo lang. Nakikinig ba yung mga anak natin? Kids, nakikinig pa ba kayo dyan? Upo lang kayo ha, upo lang.
Now, walang mahirap sa Diyos, mga kapatid. At ang effort na ito, kahit na malayo, wala pang transportation, mga kapatid. Wala pang LRT, wala pang DPWH, mga kapatid. Wala pang mabilis na, ano yung sinasakyan ng motorsiklo ngayon? Walang joyride, walang angkas. Mga kapatid, pupuntahan lang ni Kristo ang pamilyang ito para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Walang malayo sa Diyos. At walang pipiliin ang Diyos kung gusto niyang pagalingin, tulungan ang mga taong lumalapit sa Kanya. Mga kapatid, mga kaibigan po natin, gusto kong sabihin sa iyo, ang effort na ito, gagawin ng Panginoon para maabot ka. Nakikita ng Diyos ang kalagayan mo. Nakikita ng Diyos ang hinagpis mo. Nakikita ng Diyos ang kalungkutan mo. Gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan para siya'y makakilala, para ikay makilala niya. Kaya mga kaibigan po natin nandito ngayon, may ginawa ang Diyos kung bakit kayo nandito ngayon. May gagawin ang Panginoon sa buhay mo kung bakit ka nandito ngayon. Kaya nga po, walang mahirap po sa Diyos, walang imposible sa Diyos para makilala mo siya. Ang sarap din po kanina, di ba? Habang kayo po ay nakikinig, habang tayo ay nakaupo dito, nakailang kanta po tayo. Salamat sa Panginoon kung may 10 kanta. May 10 kanta ba tayong narinig ngayong araw na to? Nakadalawa tayo sa opening. Yung pambungad ni Ma'am Sheila, isa na yun, 3. Meron pa tayong kamayan, ligaya ng buhay, 4. Ano na? Meron children's choir, merong young people, may 2 sa choir, meron pa sa... nakailang kanta tayo. Mga kaibigan ko, mga kapatid ko sa Panginoon, purihin ng Diyos. Nakakarinig tayo ng mga makalangit na awit na sinasabing may Diyos at may pag-asa tayo. Pero kapag nakarinig ka ng mga awiting makamundo, mga kapatid, ilulugmo ka lang nito. Gagalawin lang ang emosyon mo, gagalawin lang ang damdamin mo, mas lalo kang magiging malungkot kaysa makarinig ka ng mga makalangit na awitin. Na kung saan ang Diyos ay buhay. Tama, preacher, yung kinawit natin, ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ang pag-asa po natin. Ano yung kinata ng choir natin kanina? Lumapit kay Jesus, hindi lumapit kay Bombay. Ang hirap ngayon, ang tao, pag ang daming problema. Alam nyo, ang taiwan ko ang tao, kahit anong problema niya, basta nabigyan mo ng 1,000, parang nawala yung problema nyo. Diba? Nag-aaway kayo, biglang may nag-abot sa'yo ng 1,000, tapos na problema nyo. Pero wala dun eh. Tama po ba? Kaya pala minsan si Mrs. parang minsan sama ng loob eh. Nung sinabi ko magkakape kami ba? Ang dami ng ngayon, ang dami ng kaagaw tayo ngayon. Sabihin ko po sa inyo. Kaya po ang appeal ni Martha at ni Mary at ng mga Hudyo, mga kapatid, ganun na lamang. Now, ano po yung makikita nating affection ng Messiah? Ano po yung kanyang damdamin dito? Sabi po sa verse 3, nagpasugo nga sa kaniya ang mga kapatid na babae na nagsasabi, Panginoon, narito siya na iyong iniibig ay may sakit. Nung marinig ito, may nagpadala ng mensahe ang Panginoon doon sa Jerusalem. Wala ang Panginoon sa Bethany. Malayo 3 kilometers. More than 3 kilometers. At ang sabi po dito, nagpasugo nga sa kaniya ang mga kapatid na babae na nagsasabi, Panginoon, narito siya na iyong iniibig ay may sakit. Sino ito? Si Lazarus, mga kaibigan. Si Lazarus na may sakit. Pero ang sabi ng mga tao, Panginoon, yung mahal mo. Panginoon, yung iniibig mo. Panginoon, yung malapit sa puso mo. May karamdaman. Iba dating yan. Kapag ka asawa mo may sakit, anak mo may sakit, mahal mo sa buhay may sakit, yung nag-alaga sa'yo, alam mong mamamatay. Mga kapatid, iba ang pakiramdam natin eh. There is a connection. Hindi mo matitiis. At ganun ang Panginoon sa kanyang pamilyang sinasabi rito. Now, ang sabi po rito, meron po siyang pagmamahal. Ang kanyang pong pag-ibig. Kita po natin, the abundant love of the Messiah. Sapagkat ang Diyos, mga kapatid, ay hindi nagtatangi. Wala siyang pinipili. Binigyan lang ng partikular ang pamilyang ito, pero sabihin ko po sa inyo, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Pinapakita po dito sa mensahe
na ang Diyos ay hindi nagtatangi. Ako na isang hentil, tayo na makasalanan, bagamat di tayo ang piniling bayan, ang Israel, pero ang Diyos ay namatay sa buong sanlibutan kung sino man ang sasampalataya sa Kanya. But God commended this love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Makasalanan pa lamang tayo, mga kapatid, kahit hindi na tayo kaibig-ibig pa nung una, ang Diyos ay namatay para sa iyo at para sa akin. Gustong sabihin ng Diyos, mga kapatid, yung affection na ito ay para sa lahat. Kaya hindi pwedeng sabihin ng isang tao, walang nagmamahal sa akin, walang kumakalinga sa akin, walang nagmamalasakit sa akin, walang mabait sa akin, lahat ginagawa na ko ng... Kaibigan, gusto kong sabihin sa'yo. Tatay, nanay, gusto kong sabihin sa'yo, mahal ka ng Diyos. Hindi siya nanatiling nakapako. After 3 days and 3 nights, gusto niyang sabihin, mahal kita. At ang kamatayan at ang tibo ng kasalanan ay nakangker ko. Ganun din pagdating ng araw sa iyo. Kaya nga po, Ephesians chapter 2 verse 4, ngunit ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin, bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas at tayong ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Anong ibig pong sabihin? Mayaman ang pag-ibig ng Diyos. Nakikita ng Diyos ang kalagayan mo. Nakita ng Diyos ang kalagayan ko. Kung walang nagmahal kay pastor, nabubuhay ako hanggang ngayon sa kasalanan. Kung walang pag-ibig ang Diyos, yung mga tumayo dito po sa harapan ninyo, sa biyaya lang ng Panginoon, sila'y naligtas. Yung mga tumugtog dito, yung mga umawit dito, yung mga nakikita ninyo, yung mga nag-invite sa inyo, mga kaibigan ko po, biyaya ng Diyos na sila'y naligtas. Kung hindi sila naligtas, walang mag-i-invite din sa inyo mula sa Panginoon. Anong ibig sabihin? Naramdaman nila ang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo. Na yung pag-ibig ni Kristo na yon ang nagpabago sa buhay ko. At yun naman ang sinasabi ko sa inyo na ang pag-ibig ni Kristo ay pwede rin magpabago ng inyong buhay. Kaya nga po sa oras na ito, ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa magkakapatid na ito. Alam nyo, nung puntahan niya ito ni Kristo sa Bethany, patay na siya. Pero sa harapan ng Diyos, siya'y natutulog lang. Pero dahil si Lazarus, si Martha, si Mary ay nakakilala sa Panginoon, ang isang Kristiyano na nakakilala sa Diyos, pag siya'y namatay, hindi talaga totally patay. Siya ay natutulog lang. Kaya ang sabi ng Panginoon dito, narito ako ngayon para ipakita ang kadakilaan ng Diyos. Para ipakita ang kabutihan ng Diyos. Ngayon, hindi lamang po ang kanyang pag-ibig ay sagana, the abundance of His love, but also the assurance of hope. Ano po ito? Ano pong klaseng affection ito? The assurance of hope, yung bang meron kang talagang pag-asa, meron pong nakikita tayong kahinatnan yung ating ginagawa. Mga nanay po natin, mga young people natin, pag may mga ginagawa ba kayo at naiinis na kayo, nakita, wala na to. Diba? Pagka naghahapit kayo sa project, diba, parang andyan na yung deadline, ako, wala na to. 0 na tayo. Ano? Pagka nandyan na yung maniningil, diba, ang gagawin na lang natin, ay, wala na to. Interest na naman to. Gusto ko pong sabihin sa inyo, ang sabi ng Panginoon, verse 4, this sickness is not unto death. Anong ibig sabihin? Nakita ni Martha, nakita ni Mary, nakita ng mga Hudyo, si Lazarus talagang patay na. Wala nang hininga eh. Sabi nga sa bandang huli, 4 na araw na siyang walang hininga. 4 na araw na siyang patay. Ang isang patay kapag lumipas na ang 24 hours, ang sabi ng Biblia, ito po'y nangangamoy na. Kaya nga ang sabi ng mga Hudyo, Panginoon, pupunta ka. Samantalang si Lazarus na mahal mo, bubuhay mo, patay na nga eh. Pero ang sabi niya, this sickness is not unto death. Hindi para sa ikamamatay. At ang sabi niya sa verse 11, this thing said he, and after that he said unto them, our friend Lazarus sleepeth,
But I go that I may awake him out of sleep. Jesus said unto her, Thy brother shall rise again. Ano pinakita po dito? Bagamat patay na si Lazarus, pinapakita ang pag-asa na kahit na siya'y patay na, kayang buhayin uli ng Panginoon. And that is hope. Hindi tayo umiiyak na parang wala ng pag-asa kapag namatay si pastor. Huwag kayong magulgol na parang mamamatay na kayo. Di ba? May mga humahagulgol pagdating doon sa atauli, talaga namang halos talaga namang yakapin niya yung atauli. Parang walang pag-asa, mga kapatid. Hindi ganon. Ang taong namatay kay Kristo, ang taong tumanggap kay Kristo, siya'y muling bubuhayin. At pagdating ng araw, ikaw'y mamamatay din, magkikita kayo sa langit na bayan. Iyon yung tinatawag na pag-asa. Iyon yung sinasabing, huwag kayong lumuha, huwag kayong umiyak na parang walang pag-asang nakita. Bagamat masakit, di ba? Hindi po pwedeng walang luha. Kasi tayong lahat. Nanay ko namatay. Talagang ang aking iyak ay gayon. Yung bang hindi ko mailabas. Yung bang talagang humihikbi ka. May panahon na hindi ka naman talaga yung humahagulgol eh. Pero merong iyak talaga na hindi kayong hagulgol, kundi yung bang pinipiit mo. Na kung hindi mo mailalabas, mga kapatid, parang hihimatayin ka. Ganun yung aking hinagpis nung namatay ang nanay ko. Ganun din nung namatay ang tatay ko. Ganun din nung nakita ko kung paano namatay ang aming pastor. Pero ang sinasabi rito ng Panginoon, siya'y muli kong gigisingin. Siya'y muling mabubuhay. Kaya nga po ang pag-asang ito, salamat sa Diyos, meron siyang sinasabi na pagkatapos tayong mamatay, kung ikaw ay tumanggap kay Kristo, ikaw ay kumilala sa Kanya, tinalikuran mo ang iyong kasalanan, pinapasok si Jesus Christ sa iyong puso, sumampalataya ka sa Kanya na siya na muling mabubuhay, siya titira na sa iyong puso, mga kapatid, babaguhin niya ang buhay mo. Hindi lamang niya babaguhin ang buhay mo, kundi yung destinasyon na patungo ka sa impyerno, babaguhin ng Diyos na ikay makakasama sa langit na bayan. Ito po yung sinasabi na meron pong assurance of hope na sinasabi sa atin ng Diyos, I am the resurrection and the life. He that believeth in me. Hindi sinasabing, he that believeth in the religion. Mga kapatid, mga kaibigan po natin, nakikinig ba kayo? Hindi religion ang makapagliligtas sa tao. Kung religion ang sinasabi natin, anong religion ang sinabi ni Kristo nung habang siya'y nakapako sa krus? O dito kayo magpaanib, dito kayo magpabautismo, pag dito kayo umaattend, dito kayo maligtas. Mga kaibigan ko, walang sinabi. Ang sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. Sino ang daan ng kaligtasan? Walang iba, si Kristo. Si Jesus Christ. Kaya nga po may pag-asa. May katuturan kapag ikaw ay tumiwala sa Kanya. Kaya sinabi niya po dito, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Ano pong ibig sabihin? May pag-asa ka. May pag-asa tayo. Pastor, hindi nyo alam ang buhay ko eh. Kaya kang baguhin ng Panginoon. Hindi ako magbabago sa'yo. Si Kristo ang magbabago sa buhay mo. Pastor, kung alam mo lang kung ano na ang nangyari, kung ano ang naging karanasan, mas naniniwala pa rin ako sa kapangyarihan ni Kristo na kayang magbago ng buhay ng isang tao. Kaya yung isang pusakal, yung marami ng ginawang krimen, labas-masok na sa bilangguan, malibang makilala niya si Kristo, doon pa lamang mababago ang kanyang buhay. Pero kung ang kanyang paglabas, pasok, labas, masok, pero walang katuruan ng ebanghelyo ni Kristo at hindi siya makakakilala kay Kristo, I don't think. Kaya pinakamahalaga pa rin, makilala niya ang namatay sa krus ng Kalbaryo. Sino po ito? Walang iba, si Kristo. 1 Corinthians chapter 9 verse 10. O sinasabi kayang tunay ito dahil sa atin. Oo, dahil sa atin. Isinulat sapagkat ang nagsasaka ay dapat magsaka sa pag-asa. At ang gumigiik ay sa pag-asa na makakabahagi. Anong sinasabi po? He that ploweth in hope should plow in hope. And he that thresheth in hope should be partaker of his hope. Kaya po lahat ng ginagawa natin sa lupang ito
Mga kaibigan po natin, dapat may pag-asa. Hindi yung paggising mo ng umaga, ay naku po, ito na naman kami. Tapos nakita mo yung mga anak mo, lagot, ito na naman kami. Nakita mo yung asawa mo, patay. Hindi po ganun. Paggising mo sa kinabukasan, ibig sabihin, may panibagong pag-asa ka na naman na tatanggapin mula sa Diyos. May pagkakataon ka na naman na bigyan ng biyaya ng Panginoon. Kaya nga po, yung nagsasaka, pag tumitingin yan, nakita niyang umuulan, sasabihin niya, lagot, kawawa. Hindi po. Masaya nga ang magsasaka pag umuulan eh. Walang babaha. Bagamat may mga hybrid ng mga palay, di ba? Kahit bumahayan, kahit malubog yan, tutubo pa rin naman. Pero, hindi sa lahat ng pagkakataon, estudyante, mga nanay natin, mga magulang natin, hindi sa lahat ng pagkakataon dapat walang dapat po laging may pag-asa. Ano man ang ginagawa mo, nagwawalis ka man, dapat may pag-asa ka dyan, matatapos mo yan. Nag-aaral ka, ang haba pa ng lalakbayin mo, step by step, little by little, procedure by procedure, mga kapatid, unti-unti lang, huwag mo mamadaliin, makikita mo, may natatapos ka. Ganun din sa relasyon. Hindi po pwedeng pumasok ka sa relasyon, pagkatapos yung magmahalan at meron kayong nakitang hindi maganda, sasabihin nyo, ayoko na sa'yo. Hindi nyo ba alam na merong pag-asa pa rin? Pagka sinasabi mong walang pag-asa, wala na. Parang sinasabi mong limitado na at wala nang magagawa ang Diyos. Ang tao, oo, pero ang Diyos meron pa. Ang Panginoon laging merong magagawa. Kapag nagtatanim, may pag-asa. Pag gumagawa ka, laging may pag-asa. Nagmamaneho ka, may pag-asa pa rin yun. Makakarating ka ng maayos sa pamilya mo. Pag-asa yun. Nakita mo yung mga anak mo, parang ang tagal pang gugugulin. Magtiyaga ka lang, may pag-asa ka dyan. Ang church natin kanina, di ba? Ganito eh. May pag-asa to mga kaibigan natin, mga kapatid. May pag-asa, matatapos din natin to. Maniwala kayo. May pag-asa to. Huwag kayong tumingin sa mga bulsa ninyo. Wala tayong pag-asa dyan. Tumingin tayo sa Panginoon. Pag tumingin ka sa kalakasan mo, may katapusan yan, manghihina ka dyan. Maiinggit ka pa. Pag tumingin ka pag ganun sa kapitbahay mo, sila umaasenso. Tumingin ka lang sa Panginoon. Meron pong pag-asa. Ano pong gustong sabihin ng mensahe sa atin? Bagamat ang pinaka-last point natin dito is the assurance of salvation. The answer of the Master. Gustong sabihin ng Panginoon, kaibigan, nanay, young people, estudyante, ang kasiyahan ng isang buhay ay wala sa mga bagay na tinatangkilik natin. Kahit sabihin mong meron ka ng asawa, may anak ka na, hindi pa rin. Ang pinakamagandang assurance pa rin na meron ka ay ang makilala mo si Kristo sa buhay mo. Pwede akong mangako ng lahat ng bagay sa lupang ito, pero lahat ng yon ay may katapusan, may kawakasan, may kabiguan. Pero yung ipinapangako ko sa inyong kaligtasan mula kay Kristo, iyon lang ang pinakamagandang regalo na pwede mong tanggapin kung bakit ka ngayon andito. Ano nangyari po dun sa magkakapatid? Si Lazarus ay muling nabuhay. Ang sabi ng Panginoon, hayaan nyo lang siya maglakad. Bumangon, no? Mga kapatid, Lazarus, come forth! Mga kapatid, nabuhay. 4 na araw na siyang patay, pero gustong ipakita ng Diyos, bagamat siya'y namatay, siya'y muling mabubuhay. Anong gustong sabihin ng Panginoon? Yung buhay natin dito, pansamantala lang ito. Ang tunay na will dyan na kausap ko, hindi yan. Ang tunay na will dyan yung nagpapagalaw, yung kaluluwa. Ang dinidil natin sapagkat itong katawang ito, Tatay Paulo, tama ba Paulo? Nabubulok. Dahil sa kasalanan. Dahil sa kasalanan nagugutom. Dahil sa kasalanan gumagawa ng mali. Dahil sa kasalanan sumisira ang relasyon. Sumisira ng relasyon. Nagpapahiwalay ng mga pamilya. Dahil sa kasalanan may nagpumapatay, may nagnanakaw. Dahil sa kasalanan dumating ang kamatayan sa buhay ng tao. Iyon ang ginamot ng Diyos. Bakit? Kasi ang tao pag namatay, sa impyerno pupunta. Pero kung wala siyang pagkakilala, mga kapatid, kung siya'y walang pagkakilala, diretso siya doon. Pero kung siya'y nakakilala sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, merong langit na bayang inihanda para sa iyo.
sa mga kaibigan po natin, isang tanong lang. Kung sakaling dumating ang kamatayan ngayon, sigurado ka ba na sa langit ka na pupunta? Kung hindi pa, ngayong araw na ito, na inaimbitahan ka, hindi aksidente, hindi disgrasya, kundi blessing na ngayon ay narinig mo ang tungkol sa resurrection of life. Ang buhay na binibigay ng Diyos, ang sabi diyan ay muli niyang bubuhayin. Saan patungo? Hindi sa dagat-dagatang apoy, kundi ang buhay na yan ay patungo sa langit na bayan. Walang relihiyon, wala kang mabuting gagawin. Hindi ka gagawa ng kung ano-ano. Hindi ka magpapabautismo, hindi ka papasok sa simbahan. Ang kinakailangan mo lang, talikuran ng kasalanan mo, pagsisihan ito, at ang pinakamalaga sa lahat, tanggapin mo si Kristo sa iyong puso. Doon magsisimula ang pinakamagandang buhay na binibigay ng Diyos. Manalangin po tayo at tayo po ay yuyukod na. Pumikit po tayong lahat. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa mensahe na siyang aming napakinggan. Hinihingi ko, dakilang Diyos, ang pagkilos ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Hilingan ko po na ang bawat isa ay tumayo at tayo po ay patuloy pong mananalangin. Patuloy po tayong dudulog sa ating Panginoong Yesus. Masikip ang ating lugar, hindi ko lahat kayo mai-invite dito. Habang lahat po ng ulo ay nakayuko, nakapikit po tayo, ako lang, ang tinig ko lamang po ang inyong napapakinggan. Pwede mong sabihin, Pastor, totoo po na pag ako'y namatay, wala akong katiyakan. Gusto ko pong makilala ang Kristo na ito na siyang bumuhay ng mga patay. Gusto kong makilala yung Kristo na nakapako and after 3 days and 3 nights, siya'y muling nabuhay. Gusto kong magkaroon ng katiyakan ng langit ng bayan. May relihiyon ako, may pamilya ako, may maayos naman akong trabaho. O pwedeng sabihin ng isang tao, Pastor, mahirap ang buhay namin. Wala kami ng kahit na ano. Kung wala ka ng kahit na ano na ito, maganda, merong kang Kristo sa iyong puso. Tanggapin mo si Kristo. Sapagkat merong hatol, may paghatol na gagawin ang Diyos. Pagdating ng araw, mamamatay tayo. Either dumating ang Panginoon or abutan tayo ng kamatayan. Dapat maging handa tayo. Sigurado ka ba na sa langit patungo ang iyong kaluluwa? Ang kinakausap ko rito ay hindi lamang yung katawan, kundi yung espiritu, yung kaluluwa at espiritu na merong pupuntahan. Kaibigan, mag-decide ka. Ngayon ang araw ng kaligtasan na ibinibigay ng Diyos. Pwede ka magtaas ng kamay, huwag kang mahiya. Pwede sabihin mo, Pastor, gusto kong tanggapin si Kristo sa aking puso. Bago ako umalis, bago ako lumisan sa church na ito, narinig ko ang ebanghelyo ng Panginoon. You can raise your hand. Sige kaibigan, at sasamahan kitang manalangin. I will pray for you. Huwag kang mahiya, huwag kang mahiya. Sige po, meron po bang magtataas ng kanyang kamay? Walang titingin sa ano man. Ikaw lang yan at ang Panginoon. Gagamitin lang ako ng Diyos, gagamitin lang ang church na ito, gagamitin lang ang kaklasmate, ang kaibigan na nag-invite sa iyo para ikay makakilala. Pastor, gusto kong tanggapin ang Panginoon sa aking puso. May relihiyon ako, may mga ginagawa ko, pero wala po akong katiyakan eh. You can raise your hand. Sige po. I will pray for you. I will pray for you. Sige po. Meron po bang magtataas ng kanyang kamay? Sabi niya, Pastor, gusto ko pong tanggapin si Kristo sa aking puso. Mamamatay ako, hindi ko alam po saan ako pupunta. Sige po. Meron po ba magtataas ng kanyang kamay? Meron po ba? Yes, meron po. Salamat po. Huwag kang mahiya. Ikaw yan at ang Panginoon. Walang lilingon, walang lilingon. Ako lang po nakakakita at ang Diyos at ang magiging pasya ng ating mga kaya. Salamat po. Pwede nyo na po ibaba. Pwede nyo na ibaba. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Sige po. Huwag kayong mahiya. Ikaw at ang Panginoon po yan na magde-decide kung tatanggapin mo si Kristo sa iyong puso. Alright. Mananalangin po tayo. Mananalangin po tayo. Kung nahihiya kang magtayas ng kamay at gusto mong sumunod sa panalangin ng kaligtasan, sumunod ka kaibigan. Yung naririnig ng tainga mo, yung bibig mo na tumatanggap ka kay Kristo. Ganito kaibigan, manalangin ka ng ganito. Sumunod ka sa akin. Panginoon, maraming salamat sa mensahe na aking napakinggan.
Salamat po sa kaligtasan na iyong ipinagkakaloob. Sa oras na ito ay aking pinagsisisihan ang kasalanan na aking nagawa. Panginoon, patawarin niyo po ako sa mga nagawa ko po. At sa oras na ito, tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking kaluluwa. Salamat po sa pag-asa na iyong ibinigay para sa akin, na kung dumating ang kamatayan ay merong langit akong uuwian. Salamat po sa Panginoong Hesus. Sa pangalan ni Kristo. Amen. Patuloy po tayong manalangin. I will ask our brethren, ang ating pong mga members, you can come at sabi mo, Panginoon, salamat po sa mensaheng amin napakinggan. Hindi tayo titigil, hindi tayo hihinto kahit umulan, maging madali man o hindi. Napakahalaga na meron po tayong pag-asa na ginagawa. Salamat tayo dahil meron tayong church kung saan nakakapag-express tayo, nagagamit tayo. Kaya hindi dapat tumitigil. Walang dahilan na tayo huminto. Hindi dapat tayo nagbabaka sakali sa paglilingkod natin. Sapagkat darating ang mga bagay na ito sa buhay natin, nasasabihin natin sayang. Pero laging ang Diyos nagbibigay ng pagkakataon na tayo po'y maglingkod, magamit. Kaya po sa ating paglapit, ilagay lagi ng Diyos ang init ng paglilingkod sa ating mga puso. Lagyan tayo lagi ng pag-asa sa ating mga ginagawa. Bagamat marami tayong mga hinaharap, marami tayong mga pinagdaraanan, hindi tayo tumitigil sapagkat alam natin na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na buhay. O Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito o sa hapong ito. Salamat po sa mga kaluluwang nakakilala sa inyo, mula sa bata hanggang sa pinakamatanda. O Panginoon, patuloy po kayong gumawa sa inyong iglesia. Kinasangkapan niyo lamang kami, Panginoon. Wala kaming anuman sa bagay dito. Ang lahat po ng nagaganap, lahat po ng aming binitawan, lahat po ng aming pinagkagastusan, lahat po ito'y galing sa inyo. O Panginoon, purihin ang iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay aming panalangin sa ngalan ni Jesus. At amen. Magpuri sa Panginoon sa kanyang salita at tayo po ay dadako na sa ating pagkakaloob at habang umaawit po tayo, pwede na po tayong maghanda at lumapit sa harapan kung mayroon po tayong mga kaloob sa Panginoon. Awitin po natin, O Haring Diyos, dakila ka, how great thou art. Patunay sa
Thank you, Preacher Lester. Yung ating pong offering ay sa mga members lang po, ano. Yung mga bisita po natin, you're not obliged to give, ano po. Purong mga miyembro lang po. Pero kung if you want to give for the offering, wala pong masama. Kung you want to share, wala rin pong masama. Nagkataon lang po na ang aming pananambahan ng umaga ay ginawa naming hapon at nagkaroon po kami ng aming evangelistic crusade at kayo po yung mga naimbitahan po namin. Alright? So, part pa rin po to ng ating worship service. Pastor Sam, please, sa ating offering. Tayo po'y saglit na manalangin. Panginoon Diyos na mapangriyan sa lahat, marami pong salamat sa araw na ito. Marami pong salamat sa mensahe po na aming narinig. Naway ito po'y aming ipasok sa aming puso. Makinig po kami, Panginoon, sa pamagitan ng inyong salita. Maging Panginoon ang programa na tatakbo, Panginoon, ngayon. Hanggang ito po ay matapos. Maging ang nagbigay po kanila ng mga offering and tithes, Panginoon. Kayo po magbalik sa kanila ng doble at higit. Patuloy niyo po kaming bigyan, Panginoon, ng mabiyayang puso. Linisin niyo po ang aming sarili mula po sa inyong harapan, Panginoon. Kayo po ay mataas, kami po ay mababa. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. At Mami Carmelita, Sister Carmelita, and Sister Alexis, pakikuhat na itong ating basket bago po tayo. Okay na po tayo. At pwede na po tayo mag-uwian pagkatapos na ito. Okay. Pwede na tayo mag-uwian. Ano? Uwi na tayo. Okay. Uwi na po tayo. Uwian na po tayo. Hindi po. At meron po kaming inihanda sa ating mga kaibigan, sa ating po mga kasama, na tayo po ay may konting maliban pa po doon sa Ebanghelyo ng Panginoon, ay anuhin nyo na, Mami Je, yung pagsasako dito. Kung paano. Anak, tayo muna kayo dyan para ano na sila dyan. Okay. Sister Alexis, asan yung ating listahan? May listahan tayo. Ato, okay. Apat lang to, no? Si Mami Grace, andyan, ano? Mami Grace, saan ba ito? Ito, yan, o, sila Giray pala. Okay. Salamat sa Panginoon. Si Mister. Pareho kayo ng senyales ni. Si Maricel Pialan, ito yung kasama ni Mami Shari doon sa baba, ano? Ay, sa baba. Taas pala, taas. Okay. At si Nanay Beth Albewos, tama po ba? Nanay, salamat po. At nakasama po namin kayo. May nanay pa ba tayong kasama diyan na okay. Alright, this time ay okay, i-organize lang po natin para nang sa ganon ay ano tayo. Naayos yung sasakyan nyo doon, Preacher Wilson, okay na? Ayun yun, nandito si Tatay Paulo. Wala na. Asan si Tatay? Tinignan lang. Oo, kasi talagang hirap ng ating lugar sa pagdating po sa parking. Okay, Pastor Sam, yung inyong project sa young people, dali nyo na rito. Kailangan malaman ko kung ilan ang walang tatayo, walang malikot. By center ang gagawin natin. Yan. Thank you, Mami. Tapos ay Shan, kayo na nga kumuha nung sako dun sa likod. Ayan. Hindi ko alam kung anong niready ng mga young people natin eh. Tatawagin ko muna ang center ni Ate Venus. Ate Venus, yung mga anak mo na tinuturuan, patayuin mo muna ha. Tayo lang muna kayo, wag muna kayong pipila. Sino nakakaalam yan? Kayong mga young people natin ha. Ayan. Gusto ko lang malaman yung bilang natin. Ito po ay effort ng mga young people natin. Nag-contribute sila. Contribution. Para nang sa ganon, lahat ng kanila pong mga center makapunta ngayon dito at meron din maibigay sa inyo. Yan. Hindi pa iilan pa lang professional dito. Yan, Tatay Eugene. Marami yan. Mga
5 yata yan. Doon na sa gilid. Dito sa gilid. Alam niyo yung anak niyo pag pumila o hindi, Ate Venus. Alam niyo, wala munang pipilang ibang center. Habang nire-ready po itong ating masarap na goto. Yan, ako, dami nito. Pag nakakain na lahat, balik ulit tayo. Ay, naka-live pa pala tayo. Oo, sino ba yung mga nakasama natin sa live? Ay, nawala. Paano ba makikita to? Nawalan ako ng signal. O sige na. Okay, maraming salamat po sa mga nakasama po natin sa FB Live. Pagpalain kayo.